Tulad ng maraming batang profesional, idealista si Abigail Valte. Pero bilang deputy spokesperson ng presidente, nasubukan ang kakayahan ng bagong abogada. Pero wag ka, dahil sumasabay na rin siya ngayon sa tarayan sa mga kritiko ng Malacanang. Kilalanin natin si Abigail Valte. Nadala mo na siya dito? Oo. He comes to work with me when he wakes up early enough. He's seen the briefings. He's been there. So, comfortable siya sa office. Hindi kaya lumaking interesado sa politika rin ba? At this point, I don't think he realizes what the office is. Abi, nandiyan na ba talaga yan? Sign na. Alam mo, parang medyo bago yan. Ngayon ko lang bago, nakita. no? Pero Magandang improvement. Parang, kakaiba. Parang 80s. No? Medyo. Parang may lalabas, may nagsaserve naman. Uy, mga kapatid, andyan pala kayo. Welcome po sa isang episode ng WhatsApp. At syempre, ang napakaganda, napakatalino, at napakasmarte na si Deputy Spokesperson Abigail Valte ng Malacanang. Magandang gabi, Abigail. Hi, Lord. Okay, Magandang gabi. Abigail. Please, Abby. Call me Abby. Kasi parang nakakatakot, secretary, o attorney, o ano pa man. Wala. Abby lang. Abby. Okay. Abby, pakikwento. Bright young lawyer from the Ateneo. Paano ka napunta sa trabahong ito? Nag-volunteer ako. Siguro nung dumating yung time talagang nagsabi si Senador Noynoy noon na tatakbo nga siya. I was also looking for a change in my career. Parang medyo run-of-the-mill na yung sa practice. And a friend of mine volunteered for the campaign. So sinabi ko na, sige, sama din ako. So I volunteered full-time. Pero halos kung 2007 ka gumraduate ng law, medyo fresh lawyer ka pa lang. Yes. I was in practice for 2 years. So small firm kasi yung pinasukan ko. So yun yung mga wala nang dala-dala ng briefcase ng partner, timpla ng kape, wala. Talagang pagpasok mo, korte ka agad. Hindi ka kinuha ng Estelito and Associates. Mendoza and Associates. Joke lang po. So, nagsawa ka sa iyong day job and you joined the campaign of President Aquino. Yes. Tapos, ano ba expectations mo during the campaign? Pero nakikita natin na medyo mataas na talaga yung surveys. Parang iniisip mo ba na parang, okay, dito na tayo papunta. Ito na yung magiging... Ako noon, ang gusto ko lang talaga, yung manalo siya. Kasi nakita ko yung gusto niyang gawin eh. Nakita ko yung plataforma niya, nakita ko yung sinseridad ni Senador Aquino noon. So talagang ang gusto ko lang sa kanya, sana manalo si Sir. Mahirap kasi yung you volunteer for something that for a cause that you don't believe in or someone that you really, truly do not support. So yun yung nakita ko dun sa mga kasamahan ko nung kampanya. Yung puso talaga nandun. Talagang gustong tumulong kasi naniniwala. Ano exactly ginagawa mo for Pinoy during the campaign? Well, nung una, I was brought in as someone to look over yung mga press releases for any legal problem, so to speak. Com group ka na. Oo, sa COM na ako talaga napasok noon. So yun yung trabaho ko na tignan kung inconsistent ba sa posisyon niya dati or inconsistent sa posisyon ni dating Pangulong Cory Aquino. Yun lang yung naata sa akin. Hanggang, syempre, kampanya yan, fluid yung trabaho, nadadagdagan na, nabibigyan ka na ng ibang responsibilities. As a medyo sly way of going around the question kung ilang taon ka na. Ilang taon ka nung EDSA Revolution? Hindi, sasagutin ko din ang tanong mo. 30. 30. I was born 1980. Grabe. Ikaw yata yung pinakabata sa cabinet, ito ba? Hindi naman siya cabinet, but probably one of the youngest. Sa iyong pagkakaalam sa kasaysayan ng Malacanang, sila Kit Tata doon, naging press secretary, age 27, mga ganun. Then he probably would have been the youngest. Meron pang isa I forget the name, but that's a presidential management staff naman yun. And now, si Secretary Julia Abad is the youngest among cabinet. Pag sa mga ganitong setting, Abby, parang naisip ko parang ang tanda-tanda nitong sistemang to, itong kulturang to, itong estrukturang to para sa edad ko. Madalas, lalo yung pag pumapasok ka sa trabaho, kasi hindi naman ordinaryong opisina to makikita mo yung, parang it's, kasaysayan yan everyday Siyempre yan, nararamdaman mo rin yun. And you try, ang ano ko na lang is, ano kaya yung bagong pwede nating ilagay dun sa sistema para mapaayos naman at mapabuti. Sistema both physically and figuratively. Ano yung naalala mo nung unang-una kang pumasok ng Malacanang, una kang tumungtong ng Malacanang at naisip mo ba, wow, dito ako magtatrabaho? Ako hindi, nawala ako. Naligaw dito, naligaw ako. June 30 yon, 2010. Hinahanap ko yung pupuntahan kong office. Tapos nawawala kami dito sa complex. Tapos na-realize ko na, una, ngayon lang ako nakatungtong dito. Pangalawa, ito pala yung mukha nito galing sa loob. Kasi syempre tayo naman, outside looking in Ano ba expectations mo noon before kang nakatungtong? Hindi siya ordinaryong bahay, if you will. Talagang ang daming
yung upuan, may pinanggalingang may istorya, yung maliit na vase, may pinanggalingan, o ito. Yung guard, paano yung trato ng guard sinong pumasok ka? Ay, ayaw pa kami papasukin, hiningan kami ng ID. Sabi ko, staff po kami ni Senator ni President Noy. I'm sure nakamaong ka pa noon o ano, kasi parang may mga house rules in terms of... That particular day, galing kasi ng inauguration. So medyo bihis naka-formal kami. kayo. Oo, naka-formal kami, pero nandun ako sa teleprompter kasi tinitignan namin kung nakalatag na ng maayos yung speech niya. Okay, ma'am. Hi, sir. Kumusta po? Okay lang po. Ako po si Jun Sabayton, ma'am. Dayan, sir, ng Tours and Visitor Relation ng Presidential Museum and Library dito sa loob ng Malacanang. Ah, ang haba pala, no? Di Yes, ba pwedeng sir. Malacanang na lang? Okay, ma'am. Malacanang, sir. Sandali lang. Eto, ma'am, may 20 pesos ako dito. Okay. Andito ba tayo? Saan tayo dito? Andito tayo sa likurang bahagi ng Malacanang Palace mismo. Ah, nandito tayo ngayon. Yes. Okay. So, pwede akong kumaway, no? Kaway kayo, sir. Okay. Yan. O, andun na kayo, sir. Ayun, nakikita tayo Yan, dyan. Okay, oo, okay, yun. ma'am. So, ngayon, ma'am, anong gagawin natin ngayon? Magtutour tayo sa loob ng museo, sa loob mismo ng Kalayaan Hall, kung saan malalaman mo kung paano ba talaga nagsimula ang Malacanang at sino ba talaga totoong nagmamay-ari ng Malacanang Palace. Ah. Okay. Miss Dayan, nasaan tayo ngayon? Nasa loob tayo ngayon, sir, na tinatawag natin PBS or Presidential Broadcast Studio. Ah, pag may announcement dito, ginaganap Yes, yun. may mga interview ng ating Ganda. Pangulo. Buti hindi na yung kulay asul, no? Yung parang... Dati siyang ganon. Dati siyang ganun. Kasi dati parang White House, eh. Ang ginawa Oo. kasi natin, ni-restore natin siya at binalik siya sa dati niyang itsura. Ah, so mas maganda yung ganito. At least may sarili tayong Para authentic talaga na ano. ito para sa Pangulo. Okay, ang ganda. Ma'am, gusto ko ma-experience na Sige, sir, pumunta dyan. Jun. Dito palagi si, si Pinoy. Pag nandito ang ating Pangulo, gumagamit siya ng ibang logo. Ah, ibang logo to. Yes. Tinatanggal tong logo na to. May presidential Okay. seal talaga Sinong tayo tinatawag. unang gumamit na presidente nito? GMA. 1920 during the American era, ginawa tong building na to. Ah, At ayos old executive building siya, ibig sabihin ginagamit siya bilang tanggapan. Ganda, no? Dito pala pwede ka mag-speech dito, no? Yes, sir. Walang kamag-anak, walang wangwang, at saka, pogi ako. Pwedeng gano'n, no? Pwede. Okay, ma'am. Yung Malacanang ba, pwede ko bang bilhin? Actually, maibibenta ko sa iyong Malacanang, sir, sa murang-murang halaga. Murang halaga? Yes, sir. Okay. Alam niyo ba na ang unang nagmamay-ari ng Malacanang ay nagngangalang Don Luis Rocha? At noong 1802, ibinenta niya itong property ng Malacanang kay Colonel Miguel Fomento sa halagang Okay. 1,000 piso. 1,000? Yes, So, sir. pwede kong bilhin to ng 1,500? Hindi pa po. Okay, oh. Kasi 1825 nung namatay si Colonel Miguel Fomento, ibinenta ulit itong 1825, property. so Spanish era yun? Yes. Ah, okay. From 1,000 ng 1802, naging 5,100 siya ng 1825. Pesos ba ito 100 pinag-uusapan? Philippine pesos yan, sir. Philippine pesos. Ang Kaya ganda. kung may 6,000 ka dyan, sir, So, pwede mo lang ibenta sa akin? hindi pa rin. Bakit? Nadadaan naman tayo sa mabuting usapan, sir. Gusto ko yung ganyan, ma'am. Gusto mo bang maging sabayton? Over a year into the job, nasa stage ko pa ngayon na parang, bakit ko ba tinanggap to? Well, tanggapin na natin, ano? Medyo yung com group ng Malacanang ngayon, naging whipping boy ng press, ng media. Parang every time may unang titirahin ang com group. Ano masabi mo rito? Tingin ko dun sa trabaho namin, ordinaryo. Pero kasi ikaw talaga yung lightning rod. Ikaw yung nakikita na, kasi ikaw yung nagsabi, ikaw yung ika-criticize. Kahit sabihin natin ideally sana, di ba, you don't shoot the messenger, but we get shot every day. Every day. Ay, every single day. And ano yan, hindi dahil sa personal mong opinion, pero dahil dun sinasabi mo para dun sa Pangulo. First few weeks, first few months into the job, ano yung nararamdaman unang-unang, ay, ganito pala to, ang sakit pala, hindi pala siya madali? Siguro kaba, more of kaba. Hindi yung sakit or yung dahil ikaw yung nagiging whipping boy. It came much later eh. Yung una, it was more of kaba na baka mali yung masabi ko. Parang yung gravity nung ginagawa mo,
bears upon you in the sense na pag nagkamali ako, sasabihin nila sinabi to ni Pinoy. Pag ganito yung salita ko, sasabihin yung boss ko ganito. Haharap ka sa mga reporters na ilang presidente na ang na-cover before you. Paano yung relationship mo nung una with the reporters? I was always very respectful of their space. Una, alam ko rin yun. Tama yun. Marami sa kanila na ang tagal na ang dami ng presidente yung na-cover, ang dami ng beat na pinagdaanan. So, mas, mas turf nila. Oo, di ba? But to me kasi, since abogado ako, sanay ako sa recitation. Okay. Sanay akong nakatayo ng sumasagot. So, yun yung naging orientation ko. Except that, iba na yung subject matter mo. Hindi na law. Yung current events and political, minsan may kung ano-ano. You get asked all sorts of things. Tapos minsan issue yung age mo na parang, okay, 30-year-old deputy spokesperson. Parang, wow, bata lang to. Minsan ba nakakaramdam ka ng gano'n parang ang trato sa'yo, bata? Oo, syempre. Marami akong nakakasalamuha na, ay, bata. Una, babae. Pangalawa, parang ang bata mo pa. Meron silang treatment sa'yo na, may ganung sandali Pero syempre, kung alam mo naman kasi, you just assert kung ano yung kailangan, bakit ka nandun? Ito yung kailangan kong gagawin ko to. Isa sa mga initial perceptions ng tao, mataray ka. Actually, natatakot ako before kita ma-meet. Parang mataray itong si Abigail Valde. Ano yan? Kasi mahilig akong tumawa, pero naging conscious ako nung humarap ako ng camera. Okay. Kasi syempre, hindi pwedeng magpapaabot ka ng masamang balita, tas nakatawa ka kasi sabihin, hindi ka naman seryoso. So, on my part, it was really a conscious effort to keep a poker face, if you will. But to those who know me, kasi bungis-ngis din ako So, yun yung pinipigilan ko dahil baka naman may ma-offend. So, ako, I'm always very conscious na, baka naka-red ka, baka sa ganito sabihin. So, kailangan it takes a lot of conscious effort to be serious when the camera is rolling. Sabi ng mga bading na makeup artist namin, it was initially because you were kilay daw. Yes, oo. Alam mo, nakakatawa. Meron somebody on Twitter, I forget the handle, was really, binabantayan niya yung kilay ko. And I was really very conscious of it because may reflex ako na yung magtataas ng kilay. And it really goes up very high. It gives a wrong impression. So I was very, very conscious of it. Until may mga kaibigan din naman ako na ganito yung gawin natin, ayusin natin ng kaunti. I never thought of it before because Grabe mag-judge yung mga tao, no? Kasi sa bagay, camera nakatutok sa'yo. Sabi kasi nila noon, kaya matara yung dating ng face mo kasi manipis yung kilay mo. Manipis talaga siya. Minana ko yan sa nanay ko. Wala akong magagawa kung manipis yung kilay ko. In terms of policy, minsan ang legal background din, paano ba nagkakaroon ng input yan? Or parang policy, communications, talagang hiwalay? Siyempre dun sa legal, it's very helpful. It's more of the training that you have na hindi ka basta sasagot ng tanong na hindi ka nag-agree dun sa premise. Kasi sasabihin nila, sinagot mo, di tinanggap mo yung premise. It's more of the training really of lawyers and also thinking well on your feet. Of course, pag may tinanong sa'yo na, ma'am, yung batas po na ganito, pinapanukala ni ganito, alam mo na na mukhang labag ho yata, medyo may konti hong dapat na pag-iingat. It gives you that background for you to be able to say it na ganito po, hindi po muna kailangan hong pag-aralan. It's also very helpful for procedures. Tanungin kasi sa'yo, ma'am, bakit ho inaresto na ng ganito? Kasi ganito po yan. You're able to explain. Hey! 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 Oy, Lord. Yun. Ang taas ng kolesterol ko Ano bang pwede kong kainin? Gusto mo, turuan kita ngayon ng isang recipe na healthy. Mahilig ka ba sa adobo? Oo, masarap yung adobo, pare. Kung isipin mo, yung adobo, tanggalin natin yung baboy o manok, gagamitin natin tokwa. Adobong tokwa. Na may mushrooms. Na may lulutuin natin ngayon dito. Okay, ang ganda. Uy, andyan pala sila. Oy, mga bayaw! Mga bayaw. Mga bayaw, kamusta kayo? Welcome po sa isang edisyon na naman ng Pwe! Pulutan, wasak, espesyal. Yan. Okay. Anong kailangan natin? Kailangan natin ng siyempre tokwa. Hiwain ng pakyub din yan. So tinadtad na natin tokwa, kailangan din natin ng button mushrooms. Okay. Sibuyas. Bawang. Mantika siyempre. Mantika. Asin. At harina. Harina. Toyo din siyempre, kailangan yan. Dahil Adobo nga. Adobo yan. Pag Saka adobo suka. yan, pag walang toyo o suka. Tapos asukal. Eto, ano to? Lighter yan, tol. Para dito. Bakit dyan? Mayroon naman tayong mas maganda dito Pag doon tayo nagluto, hindi tayo makikita sa camera. Sayang naman yung kapugian natin, Okay, Okay, game. Anong unang-una. pwede natin gawin? Sindihan na ba natin to? Sindihan natin yan. Sindihan Super natin tala yan. na yan. Okay. Lo!
Lakas pa na yan. So magpapainit muna tayo ng mantika, Jun. Dapat mainit na mainit yung mantika kasi mabilisan lang ito. Itong putahing ito, mga bayaw, is sobrang swabe. Para sa mga taong matataas ang blood pressure, sa mga taong ayaw kumain ng laman ng hayop. Eh, yung mga yun, kilala mo ba yung mga yan? Saan? Yan, no? Tropa mo? Hindi. Kala mo, kilala mo. Alis nga kayo dyan. Sino ba yan? Hindi ko alam eh. O ito, nakakatunaw na ako ng arena. Yan. Champion yan. Yan yung tinatawag nating slurry. Slurry. Pampakapal yan. Pampakapal to, oo. So ito, ready na to. Halo natin yung ating sibuyas. Ito, antayin lang natin itong mamula-mula. Hirap nga magluto rito. Pare, mabilisan lang to. Hindi, ito yung bawang. Yan. Okay, damihan na natin tong mushroom. So yan, bango na yan. Tapos to, haluan natin ng konting-konting toyo, konting-konting suka. Tapos, Slurry. Slurry. Gusto mo bang makapal-kapal na adobo? Pwede rin. Jun, pengi akong paminta. Ayan. Up. Konting-konting tubig, Jun. Yan. Yun mamaya tayo. Oo, inuman ko to eh. So, inuna na muna natin yung sauce. Itong mga tokwa. Bango. Ituloy natin na hiwalay. Konting-konting asukal to. Pinch lang, ganyan lang. Galing mo magluto, Lord, no? Nasa adobo na siya, tol. So, ready na to. Lipat lang natin ito muna. Then mamaya, tuwan mo muna, tol. Okay. Oo. Ay! Init. Tropa mo ba yung mga yan? Sana na naman yan. Uy, stress nga kayo dyan. Okay, hintayin lang muna natin matuyo yan. Tamad din, no? Ano pa muna? Jun, pulakasan mo nga apron ko. Ah, kaya ito pala silbi ng apron, no? Oo naman, tol. Okay, so ready na tayo. Pipito na tayo ngayon ng tokwa. Okay. Ganyan na, no? Kalahati lang. Kalahati lang. Dahan. Champion na champion to mga bayaw. Healthy na. Swabing-swabe pa. Di ba pinag... Dun. May pera ka ba dyan? Wala eh. Bigyan mo 5 piso yan. Hoy! Oh, Ayan, Lord, pwede na yan. pwede na yan, pare. Masarap nga ito, ah. Pare, kanina ko pa nagmumura. Alam mo ba yun? Ah, talaga? So, handa na tayong mag-plate, mga tol. Ayan, mga bayaw, ah. Ano, tikman na natin. Game. Mainit, no? Ano, kamusta? Pwede? Pwede? Pwede. At iyan na naman po ang isang edisyon ng Pue o Pulutang Wasak Espesyal. Ayan. Ito po ang ating putahe ngayong linggo. Ito po ang adobong tokwa na may button mushrooms. Sabi yan. Uy! Lord! Sabi kasi sa'yo, paalisin mo yan eh. Tingnan mo tuloy. Oh. Uy! Ayan. Wow! Ang ganda dito, ma'am! Dito huling nagpakita si Pangulong Marcos kasama ng kanyang pamilya bago sila lumipad patungong Hawaii. Ah, nung ano, 1986? 1986 People Okay, Power ang ganda. So, Revolution. para dito pala yung picture, no? Pero dito bakit may sila mga, may mga tao dyan? Dinala ba nila yung mga tao dito? Yung mga tao sa baba ng panahon na yun, ito yung mga supporters ng mga Marcos. Pinapasok sila. Yun yung inauguration ni Pangulong Marcos bilang Pangulo. Ah, okay. Kasi nanalo nga siya noon, di ba? After nag-inaugurate dito si Marcos, nagpaalam sila sa kanilang mga supporters. Then after that, lumipad na sila patungong Ah, Hawaii. pumunta na silang Hawaii. Pero pwede rin mag-prenup dito, ma'am, no? Pwedeng sige, nakaganyan, no? Tapos gaganong-ganong ka. On what circumstances ka napipikon? Very, very few. I think one time... Kasi minsan, di ba, Abby, ang nakikita natin, kunyari, sa mga primetime news, edited version na yan. Pero pag sinundan mo yung real-time yung press con, may mga tanong talaga na talagang tumatayo yung balahibo mo. Ikaw mismo na viewer, tumatayo yung balahibo mo. Kasi parang saan galing yung tanong na yun? Ako, we take it in stride. Kahit minsan, hindi ako napikon sa press con. Kasi trabaho ko yun eh. Trabaho kong sumagot, trabaho ng reporter na magtanong. Kahit sabihin mong you don't agree with the question, kumbaga, it's a recognition also of each other's functions. Before that, hindi ka na ganyan. Hindi ganyan ka na o hindi ka ganyan talaga. Hindi kasi ako pikon na tao talaga eh. Although, syempre, when you're on social media, people say things Yun nga. na, you know, people ask the very same questions kasi since babae ka at bata ka, anong ginagawa mo dyan? Bakit ka ba nandyan? Without bothering to check kung ano ba yung background mo, saan ka ba nag-aral. Ako, I think more of the only time na talagang nainis ako was when someone asked kung saan ako nag-aral. Hindi out of curiosity, pero parang pangungutya yung tanong. Oo, Saan hindi ka ba siya kasi nag-aaral? out of curiosity. So parang gano'n. And ako lang kasi Sa I Twitter respect. ito? Oo, I respect my education, I respect my professors. And syempre yung magulang ko pinaghirapan namang to send me to school. Sinagot mo naman?
At sinagot ko, very frankly, na, well, I went to school I had university in Lasal, I went to Ateneo. Just a very matter of fact, I don't get pikon on Twitter eh. Saan ka nag-high school, Abby? Saints ko, Manila. Okay. So tumawid ka lang, from Saints ko, naglasal ka, tapos tumawid ka ng syudad. Yes. Ganda dito, mama. So ito, gandang painting to Hernando de Magallanes. Siguro dyan kinuha yung Magallanes na sa EDSA, no? Kilala mo ba kung sino si Hernando de Magallanes? Hindi, ma'am eh. Oh. He's popularly known as Ferdinand Magellan. Ah, Siya si Ferdinand siya si Magellan. Yes. Yan yung pinatay ni Lapu-Lapu. Yes. Okay, so sino pumatay kay Lapu-Lapu? Hindi ako. Hindi ikaw. Okay. Ito upuan na to. Ano to upuan na to? Okay. Pwede ko bang upuan to kahit konti lang? Pwede. When you're inside the museum items are for your eyes only. Okay. Pero dahil close antik na tayo, pwede mo siya amuyin yan. So GG, it's a letter G over a letter G. GG stands for Gobierno General. Gobyerno General. Yes, or Governor General. Magaling ba kayo mag-Spanish, ma'am? Hindi. Hindi. Japanese. Ganda dito. Ito, mapa to ng ano? Maynila ba to? Mapa ba to Oo, ng Maynila? pictographs yan. Iba't ibang mapa yan. Bakit nakalagay piano? Hindi yan piano, plano. Plano yan. Spanish nga, no? Yes. Ganda dati, no? Wala pang mga building, no? Aerial view kasi siya. May kabayan. Wala ba dito Rodolfo, ma'am? Wala naman. Rodolfo, Lalagyan sabay natin, to? may ballpen ka pa dyan. Itong room na to dati siyang waiting area. Ngayon na tinatawag nating Spanish Gallery. Waiting area to ng mga bisita ni Marcos. Nung kasi Okay. dati siyang old executive office. Okay, oh. So, ginawa siyang waiting area para sa mga nagtatransact ng business. Public. So pwede tayo maghintay dito? Yes, Okay, sir. tara. Hintay tayo dito, ma'am. Pwede pala maghintay dito. Maraming makikita, no? Hanggang kailan tayo, sir, mag-aantay? Very popular ka ba nung high school? Or parang typical geek girl nung high school? I had popular friends. So siguro yung medyo may fallout na lang dahil popular yung friends mo. I was part of the debate team in high school. So siguro some would say na that prepared me a little for what my job is now. But I wouldn't say I did well in school naman. But of course, I had my happy days. Meron yung mga ayoko pumasok, manonood ako ng sine. Meron yung kailangan pumasok, mag-aaral ako. But I wouldn't say that I was popular by myself. It was more of because you're part of this group of girls. Debate team, student council? No, I never joined student council. Wala bang nakakatakot dito, ma'am? Parang may nakakatakot dito, Wala naman. Wala bang white lady dito? Wala naman, So, sir. parang ano yun, no? Pag mga ganito, di ba? Parang may mga nagpapakita. Ito mga to, sino naman yung mga yan? Si President Quezon yan. Ito yung Pogi pala si Quezon, ano? mistizo kasi siya. Mga taga-Baler sila, di ba, Quezon? Yes. Kamukha nyo nga, sir. Babalik tayo rin sa mga critics. Ano? Nagkaroon ka ba minsan ng experience na parang niregret mo na pinatulan mo to? Kasi normally, ang common ngayon is parang dalawang pangalan lang yan. It's either Valte or La Sierda. Parang exchange words with blank, fill in the blanks. Normally, it's the same people from sympathetic to the past administration. On what circumstances papatol ka? Or parang, hindi ko na ito papatulan? Pwede bang tweet-to-tweet basis yung sabihin natin, hindi na case-to-case? Ako, kapag feeling ko sobrang below the belt na, or if it's the president that is being hit, pag ako yun, yan mo na, kasi ganyan talaga eh. Tanggap ko na part ng trabaho. Pero like, for example, if someone says that the president is like this, dun ko lang sasagutin. Very, very few instances na talagang magsasalita ako. Unless, of course, asked during the press briefings. Nung high school ka, ano yung usong music mo? Spice Girls, Backstreet Boys, Nirvana. Wow. 90s eh. Kitang-kita nyo na yung time frame na ginagalawan ni Secretary Valte. Kailan mapupuno ang salok? Ika nga ni FPJ, no? Mas makakabubuti kaya o mas makakasama ang pagiging deputy spokesperson nyo ngayon sa inyong, kunyari, future career? Siguro kapag yung matatapos na siya, if I feel that I am no longer effective. Yung meron kasing nangyayari, yung nagsasalita ka pa lang, hindi na nakikinig yung tao sa'yo. Ayokong umabot sa ganun. So kaya pa naman? As long as the president needs help and sa tingin niya, isa ko dun sa makakatulong, dito pa rin tayo.
Okay, ma'am, nasaan naman tayo ngayon? Ito yung tinatawag nating Rojas Room. Itong silid na to ay pinangalan mula kay Pangulong Manuel Rojas. Manuel Rojas, pero grabe to, solid tong ano na to ah. Kahoy siya. Kahoy, Nara to lahat. Combination ng Nara at Camagong ang kahoy dito sa loob ng museo. Ganda. Okay. Makikita mo rin dito yung upuan na yan. Ito ay ginamit ni Pangulong Marcos. Ah, ito yung kay Marcos, yung sa TV. Dito siya Ganda. umupo nung nagdeklara siya ng martial law September 21, 1972. I signed Proclamation Number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Nakakilabot pala, no? Pagka ganun, ano? Actually, hindi na namin siya pinaupuan sa aming mga bisita in order to preserve this. Sira na to. So there's only one person allowed to sit here. Sino? Me. Ikaw? So ako, di ako pwede. Pwede, pero bawal kayo mag-declare ng martial law. Okay, pwede ba try lang? Kahit konting-konti lang. Holiday? Try tayo ha, mama. Okay, ayan mga bayaw ha. Ito yung inupuan ni President Marcos nung nag-declare siya ng martial law. Medyo ingat lang kasi marumbok na to. So ngayon, ako din magde-declare din ako ng martial law. Magde-declare din ako. Holiday? Ng holiday. Okay, holiday yung de-declare natin ha. Okay. From now on, November 24, I declare Sabayton Day. Narito na ang top 5 unsolicited advice ni Deputy Spokesperson Abigail Valte sa love life ni Pinoy. Sa number 5, paminsan-minsan, pwede naman pong magpalit ng damit. Huwag naman parating dilaw. Sa number 4, may nabibili po sa Green Hills yung pampakapal. Number 3, mag-practice ng mga malulupit na pick-up lines gaya ng your place or my palace. Number 2, huwag masyadong makinig kay sister kung sino ang babagay sa inyo. At ang number 1 advice si Deputy Spokesperson Abigail Valte sa love life ni Pinoy, boss, ibalik ang Porsche. Ma'am, ang ganda nitong painting na to ah. Daming babae, no? This is all about the mythology of seafarers or nymphs. According to that story, these ladies here, they have beautiful bodies, faces, and also voices for them to seduce the sailors. And once seduced, the sailor will jump into the water and they will get the spirits. So yun yung kwento ng Las Nereidas or the Nereids. What's a typical day for you? Anong oras natatapos yung araw mo? Ako sa sagot na yan. Sa tawang yan, hindi natatapos yung araw. Hindi. I normally get home siguro mga 8 or 9, depending on what the day looks like. Okay. Kung may mabigat na issue na kailangan na, kumbaga yung executive yung involved. Okay. I don't have weekends. Well, sige, I get a day off of 7 days kasi I have interviews in the morning ng Saturdays and Sundays. Saturdays and Sunday. Oo. So, anong off mo? Yung Weekday? kalahating araw na natitira, So, pinagbuo ko pinagsama. na yon. So, one day na yon. So, after ng interviews, I get to go out. Kasi ang hirap nung nasa labas ka, yun yung iniisip mo. So, ako, tatapusin ko muna and then family time na after. Okay. Yung husband mo, abogado rin. Tama? Hindi ko kayang dalawang abogado ang nasa isang bahay. Baka, Sasabog kayo. oo kasi yung pagsasara lang ng pinto, parang nilak mo na ba yung, baka humaba pa yung argumento, mahirap yung ganon. Depends on what your definition of luck is. Yung ganun tipo. Ang baby mo ay 4 years old na. Yes. Ang name niya ay Iñaki. Iñaki. Konyong-konyo ang name. Christy lang. At saka yun lang yung pangalan niya, Iñaki. Hindi po siya Ignacio, wala ho siyang second name. Yun lang yung pangalan niya. Ang maiden name mo ay De La Fuente. De La Fuente. Ano mo si Claire De La Fuente? Wala po. No relation at all. Ano po, yung De La... Parang maganda yung boses ninyo. Hindi. Ano yun? Misconception na magandang boses ko. Parang awa nyo na. Ang De La Fuente ay galing Bulacan. Tubong Baliwag and may Kawayan. Okay. Kaya nahasa din yung pagtatagalog. Ano ang normally paborito mong kantahin pag nasa video okay?
hindi ako kumakanta sa video. Kasi, eto na lang yon. Ang sariling tatay ko, sinabihan ako minsan na, anak, ang ganda ng boses mo. Meron na tayong pangbato sa pasyon. So, parang iniisip ko na tatay ko na nga, hindi nagagandahan sa boses ko. Sino pa? Kaya hindi ako kumakanta talaga. So, within the family pa lang pala, exposed ka na sa sarcasm and snarky comments. Ay, oo. Walang hindi nauubusan ng snarkiness sa amin. Alam mo, mahal na kita. Nung una pa lang kitang nakita, tila bang huminto ang mundo. Ang ganda-ganda mo. Sir Jun, Oh, ma'am. Sorry, ma'am. Titignan ko lang yung sculpture. Ang ganda ng sculpture, no? Detalyado. Talagang parang totoo talaga. Kinast kaya to? actually likhang kamay siya ni McRae, 1806. Si Magritte. Iba ba yung si McGray kay Magritte? Hindi ko lang sigurado, sir. So, kailan napunta to sa Pilipinas, ma'am? Nakuha lang namin siya actually sa isa sa mga guest house dito sa Palasyo. Pero walang pumapansin na neto? Wala, nasa swimming pool siya at nilinisan namin siya Okay. at ito na siya. Siguro, ma'am, kayo to nung bata pa, no? Ako ito, before my 10 car accidents. Talaga? Yes. Sana natili ka na lang ribulto, ma'am. Grabe mo kay sir. Ouch naman yun. Pagkagising mo sa umaga, anong unang-una mong ginagawa? Sinecheck ko kung nasan yung anak ko. Okay. Malikot matulog. So, kung nalaglag na ba ng kama o asaan. So, I check where he is. Tapos, pag kunyari mag-inspect ng mga, sa press, sa mga dyaryo, una mo bang babasahin itong alam mong, ang columnist, alam mong babanatan ka na naman? O mas pipiliin mo yung iba yung sasabihin? I leave the columnists for after lunch. Okay. So, Yung news muna, pure news muna yung binabasa ko. Reports on, we get kasi yung news caps din, summaries of, basta an environmental scan of issues. So, inuunti-unti ko na yon. Tinitignan ko na yung mga monitoring reports. But yung mga columnists kasi, I save for after. dahil gusto mong mag-almusal at mag-lunch? Hindi naman. Ay, hindi ako nakakakain bago mag-press briefing. Yun yung weird sa akin. So, yung news muna. Kasi I need to get the information first and then read the comments after. On a stressful, hectic day, meron ka bang parang in-order na gusto mong comfort food as opposed to parang ordinary day lang na parang kahit ano? Bacon. Bacon? Bacon siya sinangag. Pag stressful? Oo. Pag stressed ako talaga, bacon siya sinangag. Tsaka crinkles. Yung Bakit chocolate. bacon tsaka sinangag? Hindi ko alam. Hindi ako sanay ng kumakain ng bacon ng tinapay. Sinangag talaga. Oo, no? Tsaka hindi siya sa akin pang breakfast, as in pang any time of the day. Anytime of the day. Oo. I suppose, pag tinanong kita kung ano yung last meal mo, baka yun din. Ay hindi, nagginatan ako. Nakapag-merienda ako kanina. Kunyari, if you were to exit this mortal plane tomorrow, ano mas pipili? Ano yung sabi mo, o-orderin mo? Parang hypothetical question lang na paboritong game ng mga chef. Parang if you were to Parang die dead tomorrow. man walking, gano'n, Oo, last parang meal. Ano yung last meal? Siguro bacon din, Lord. Sinangag. Bacon pa rin, tsaka sinangag. Hindi ko alam kung bakit, pero parang sanay ako ng gano'n. Tapos yung malutong na bacon. Correct. Yun. Pero walang egg. Wala. Bacon and egg. At yan po mga kapatid, ang siguro pinaka-importanting leksyon na natutunan nating bacon and sinangag bilang last meal ni Abby Valde. Maraming salamat, ma'am, for your time. Thank you, Lord. Maraming salamat. Okay talaga yung sign na yun. Parang Iwan nyo na. bumabagay siya dyan. Oo, bagay nga. So malamang, ma'am, wala talaga tayo dito sa Loob mismo ng palasyo. loob ng palasyo. Ibang building pala talaga to. Ibang building. Kahit kumaway ako dyan, hindi ako makikita. Hindi kayo makikita, Okay. sir. Ma'am, maraming salamat sa iyo, ma'am. Walang anuman, Sir Jun. Okay. Siguro mas maganda kung dumalo kami dito kasama yung mga pamilya ko, no? Pwede kayong dumalaw sa loob ng museum. Okay. Kailangan nyo lang gumawa ng letter of request. Okay. At least 7 working days prior to your visit. 7 working days. Yes, sir. 7 Para working makakapag-prepare din kayo. Oo. Kailangan nyo gumawa ng letter kasama yung mga pangalan nyo, ilagay nyo yung date and time ng visit nyo, Okay. at yung contact details nyo. At sasalubungin kayo ng staff ng Malacanang Museum. Yun. Ma'am, nakita niyo ba yung unggoy na nandyan? Yung may hawak ng 20 peso bill. Okay, ma'am, papatawa kayo. Linggo-linggo na lang, nagkaaganyan ka. Ano ba ang problema mo? Basag na basag kami kagabi na itong bayaw ko, Lord, eh. Bayaw mo yan? Umaga na kami natapos. Bayaw sa pangilan? Pangalawa. Pangalawa? Bayaw sa pangalawa. Basag na basag kami. Grabe. So may hangover ka ngayon? May hangover ako ngayon. Alam mo yung tinatawag nilang solusyon sa hangover? Sa Russia, may tinatawag silang care of the dog.
Hair of the dog. Nakakatanggal talaga ng hangover yan. Kung lasing ka, Oo. ang dapat mong gawin, uminom ka ulit. Talaga? Sige nga, painumin mo nga ako. Example, ito. Ano to, juice? Inumin mo muna. Sarap ah. Sabing-sabi, no? Suwabe ah. Parang nawawala yung pagiging basag ko kagabi. Ito, tagayan ko muna to. Bayaw, bayaw. Gising ba yan? Basag na yan eh. Inom ka muna, bayaw. Yeah. At yan mga bayaw, welcome po sa isa na namang edisyon ng Tamang Toma. Ang pinapatikim ko po sa kanila mga kabayaw ay isang drink na tinatawag na basag. Basag, no? Matindi yan. Parang mawawala nga yung pagkabasag ko dyan. Tsaka parang juice lang siya, pare. Yung lasa. Totoo yan. Paano ba ginagawa yan, Lord? Napakadali lang gawin ito. Sa isang baso, maghalo tayo ng tequila. Ah, may tequila pala yun. Parang di ko naramdaman na may alcohol yun ah. Kala ko juice lang Juice eh. lang, ano? Oo, juice lang talaga. Tequila, rum, Puerto Rican rum. Aba, may iram pa yun. Meron. Ano ba ininom ito kagabi? Iba-iba. Nag-beer kami, Tapos, nag-gin, lemon juice na may syrup. So parang may tamis at asim. Kaya pa, Damihan parang natin healthy konti. din siya, no? Healthy yan. Kasi Healthy ngayon, din siya, no? Desyembre, panahon ng taglamig. Alam mo Okay, naman. oo. Kailangan natin ng vitamin C. At syempre, clear soda. Hindi natin pwede banggitin yung brand kasi hindi naman sila sponsor eh. Pwede natin bagitin para nag-sponsor sila, no? At isi-shake natin. Ganda. Nag-shake tayo, dapat swabing-swabe. Swabing-swabe. Dapat may sayo ka rin, katulad nung nagturo sa atin dati. Parang lalaki ito ah. Oo. Okay. Yan, halo na yan. Parang sarap yan, ah. Tapos ililipat lang natin sa isang swabing-swabing baso. Mukhang masarap siya, no? Parang juice na talaga siya, no? Dapat lagyan natin ng lemon. Ah, lagyan ng lemon yan. Yan, no? Ganyan. May kinalaman ba talaga yung lemon sa mga inumin? Meron. Tandaan, parang pagkain, una tayo umiinom sa mata. Sa mata. Cheers. Ang ganda ng kapatid nito, Lord. Oo? Oo, may isa pa silang kapatid, eh. Talaga? Oo, ganda rin, eh. Eh di ba yan yung Bayan ko nga yan. hipag na daw? Ang hipag niya. May nagmamaneho pa yung hipag niyan. Oo. Oo, pare. Yan. Ah, bayaw. Patikin mo. At yan mga bayaw, tinatawag po nating basag na inumin. Dito lang po yan sa Tamang Tama. Tandaan po mga kapatid, ang alak ay nilalagay sa tiyan at hindi po sa isipan. Tara, basagin na natin to. Tanggal ang over mo. Tanggal, Sabi pare. sa'yo, eh. Okay, saktong-sakto to. Pwede ka na sumayaw. Oo. Sumasayaw ba yung bayaw mo? Bayaw. Sayo ka naman, bayaw. Ayan, no? Pakita mo naman doon sa kaibigan ko doon, no? Pakita mo sa kaibigan ko doon. Yan. Ayan, no? Kumakagat-kagat labi pa yan. Sige, pwede nga. Tindi nga yan. Basag na basag, no? O, bayaw. Pasayaw ka ulit, bayaw. Ayun mo, chicks doon, no? Harap ka sa chicks, Yan, no? Yan, no? Ayan, no? What's up, baby? What's up,